Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Mayo 18, 2025. Ang araw na ito ay isang paanyaya para yakapin mo ang likas mong lakas, Aries. Sa bawat sandaling lumilipas, hinihikayat ka ng universo na muling alalahanin at damhin ang tapang na matagal nang naninirahan sa iyong kalooban, isang tapang na tahimik, matatag, at hindi kailanman nawawala. Gaano man kabigat ang mga pagsubok sa paligid. Ang lakas na ito ay hindi lamang nagmumula sa panlabas mong anyo o sa paraan ng pakikisalamuha sa iba, kundi higit sa lahat ay sa paraan ng iyong pakikipagdigma at pakikipagkaisa sa sarili mong emosyon. Ang araw na ito ay tila isang salamin kung saan makikita mo kung paanong ang iyong tapang ay bumubuo sa mga desisyong ginagawa mo, at kung paanong ang bawat hakbang mo ay may layunin kahit hindi mo agad ito makita. Habang ikaw ay nagmumuni-muni tungkol sa iyong tapang, pagnilayan mo rin kung paanong sa mga panahong tila wala kang kontrol, ay lumilitaw pa rin ang iyong pagiging matatag. Mula sa maliliit na pagpapasya hanggang sa malalaking desisyon, lahat ng iyon ay nakaangkla sa katotohanang kaya mong tumayo, kahit pa ilang ulit ka nang nadapa. Ang panloob mong katatagan ay isa sa pinakamahalagang katangian mo, kaya't sa araw na ito, hayaang ito ang maging iyong gabay. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ako huling nagtiwala sa sarili kong kakayahan? Sapagkat maaaring sa simpleng pagbabalik sa alaala ng mga panahong pinili mong lumaban at magpatuloy, doon mo matatagpuan ang inspirasyong kailangan mo upang harapin ang kasalukuyan. Habang pinipili ng iba na kumilos ayon sa pansariling interes, ikaw naman ay may kakaibang kakayahan na lampasan ang ganitong mga impluwensya. Ang pagtalima sa tawag ng pagiging makatao at bukas ang kaisipan ay isang biyayang hindi basta-basta natatamo. Kaya't habang hinaharap mo ang mga tao at sitwasyon ngayon, piliin mong manatiling bukas ang puso at isipan. Ang pagiging mapag-unawa ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng iyong katalinuhan at kakayahang maunawaan ang mga karanasang iba sa iyo. Sa gitna ng magulong mundo, ang iyong kakayahang ito ang magsisilbing ilaw hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa iba ring nangangapa sa dilim. Makakatulong din sa iyo ngayon ang muling paghubog sa iyong pananaw sa mundo. Sa halip na makita ang ibang tao bilang balakid o kalaban, subukan mong hanapin ang ugnayan na maaaring mayroon kayo, sa antas ng karanasan, damdamin o pananaw. Kapag nahanap mo ang ganitong koneksyon, mas magiging madali para sa iyo na lumambot ang puso at hayaang pumasok ang kabutihang dulot ng pagtanggap. Hindi mo kailangang sang-ayunan ng lahat, ngunit maaari kang pumili na unawain, at sa pamamagitan ng pangunawang ito, ikaw ay lalong lalalim at lalakas bilang isang tao. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mapapansin mong malaki ang epekto ng pagiging mapagparaya sa iyong isipan at kilos. Minsan, ang mundo ay tila isang entabladong puno ng mga sigawan, argumento, at tensyon, ngunit hindi mo kailangang sumabay sa ingay. Sa halip, piliin mong maging tahimik ngunit matatag, tahimik ngunit malinaw sa layunin. Kapag nahanap mo ang gitna, ang balanse sa pagitan ng pagtanggap at prinsipyo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong paninindigan sa araw na ito ay isang uri ng pagpapalalim sa sarili. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig sapagkat ang iyong presensya ay may sariling lakas. Sa halip na hayaang hatakin ka ng agos ng mga emosyon ng iba, piliin mong manatiling nakaugat sa iyong paniniwala. Gayunman, huwag sarhan ang pinto sa posibilidad na matuto mula sa ibang pananaw. Tandaan, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagkilala sa katotohanang hindi ikaw ang may alam sa lahat, at ang kababaang loob na ito ang magbubukas ng mga pinto ng mas malalim na koneksyon at kaalaman. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila nagtutulak sa iyo na maging totoo sa iyong sarili. Huwag kang matakot magsalita at ibahagi ang iyong mga pananaw. Ang iyong boses ay mahalaga, hindi lamang para sa iyo kundi para sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon sa paligid mo. Kung dati pinili mong manahimik, ngayon ay panahon upang ipahayag ang iyong katotohanan. Ngunit gawin ito ng may malasakit at karunungan. Kapag ang puso mo ay bukas at nananatiling nakaangkla sa katotohanan, ang bawat salita mo ay magiging ilaw sa iba, at magdadala ng pagbabago sa mga paligid mong hindi mo inaakalang maaabot.
Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kalmado, katalinuhan, at komunikasyon. Sa gitna ng kaguluhan, hayaan mong ang bughaw ang maging paalala ng iyong kakayahang manatiling kalmado at bukas sa pagkatuto. Ang mga numerong magdadala ng swerte sa iyo ay 9 at 11, mga bilang na nagpapahiwatig ng espiritual na paglago at pag-abot ng mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain na maaari mong isagawa ngayon ay ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, maaaring kaibigan, kamag-anak, o kahit kasamahan. Sa simpleng pagbubukas ng komunikasyon, maaaring may bagong pintong magbukas patungo sa mas malawak na pangunawa. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyang pansin ang mga tahimik na sandali. Doon sa mga pagitan ng ingay at pagkilos, sa mga oras ng katahimikan, nagmumula ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa araw na ito, natutunan mong hindi kailangan ng malaking aksyon para makamit ang pagbabago. Kadalasan, sapat na ang pagbubukas ng puso at isip upang magsimula ng bagong landas. Ikaw ay nasa tamang direksyon, Aries. Patuloy mong tanggapin ang iyong katotohanan, pagyamanin ang iyong tapang, at yakapin ang lakas ng katahimikan. Sa pagtatapos ng Mayo 18, maging maingat sa paglalapat ng mga aral sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat karanasang dumaan sa iyo ngayon ay may layuning palalimin ang iyong pag-unawa sa sarili. Huwag hayaang malampasan ito nang hindi ka natututo. Ang tunay na layunin ng araw na ito ay ang pagbalanse ng tapang at kababaang loob, ng prinsipyo at pagtanggap, ng pagsasalita at pakikinig. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong mga maliliit na tagumpay, sapagkat sa mga iyon nakaangkla ang matitibay mong pundasyon sa hinaharap. Ikaw ay isang haligi ng lakas sa sarili mong paraan. Sa bawat araw na pinipili mong maging totoo sa iyong sarili, at huwag patangay sa ingay ng mundo, ay isang araw na nilalakad mo ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Tandaan mo, hindi kailanman mawawala ang halaga ng katapatan sa sarili, at sa araw na ito, iyon ang pinakamalaking tagumpay na maaari mong makamit. Magpahinga ka ng may dalang pasasalamat, dahil ang pagharap mo sa araw na ito ay isang patunay ng iyong lalim, tapang, at pag-unlad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.